Showbiz fanatics Alden Richards and Miss Catherine Bernardo. Abay, totoo nga ang mga balita patungkol sa meeting the family with Alden and Catherine. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you so much. And for today's video, let's talk about Catherine Bernardo. So para lang po sa lahat, i-flex ko lang po yung bago pong blessing na meron po si Miss Catherine Bernardo, kung saan ito po ngayon ay kalat na kalat sa social media na nagkakaroon po ng contract signing between the Zion Philippines and Catherine Bernardo. Para lang po sa kaalaman ng mga bashers na nagsasabing walang talento at hindi sikat si Miss Catherine, ang ito pong produktong ito from Zion Philippines is ito po yung isa sa mga mamahaling brand ng mga reclining chairs. Kung natatandaan po ninyo, may mga electric chairs na usong-uso ngayon na parang massage chair siya na kapag humiga ka doon, marirelax ka. And base po sa mga photos, videos po na galing sa source, is isa siya sa mga napili, no? Kasi very choosy kasi itong brand na to. At ang kinukuha talaga nila, yung mga prominent, yung mga sikat, may pangalan sa industriya. At masasabi mong malakas yung impluwensya nito sa publiko. At isa si Miss Catherine Bernardo sa napili ng brand na ito. So, yung Zion Philippines po na ito, ay una nang nilaunch ni Miss Heart Evangelista. Siya po yung unang kinuha bilang isang endorser dito sa produktong ito. Yan po yun, Zion Philippines. And then sumunod po si Miss ang asawa ni Mr. Manny Pacquiao na si Jinky Pacquiao. So, ganon katindi, no? Kasama na dito si Miss Mol Laude, yung isa sa pinakamayamang negosyanteng vlogger na napapanood natin. Kaya naman mapapasana all ka na lang talaga kay Catherine. Syempre, hindi rin naman nagpakabog si Mr. Alden Richards. Nananahimik si Alden sa isang tabi. Yun naman pala, lumabas po siya sa isang journal magazine kung saan they talk about the star power of Mr. Alden Richards. Ang base po dun sa source is September po siya inilabas. Hindi ko alam kung ilalabas or ilalabas pa lang September 30. So if you have knowledge about it, pwede nyo pong i-comment yan sa comment section. At ito na nga, bilang konfirmasyon dun po sa mga dati po nating nailabas na balita sa inyo, yung mga updates na nandun pa po sila sa Calgary, Canada. Yung napabalita po kasi dun na parang may isang taong malapit kay Alden Richards ang dumalaw doon po sa kanilang taping sa Calgary, Canada. At hinahanap natin yung source, nasa na yung picture or nasa na yung mga ebidensya, no? May ipinakita doon na parang isang babaeng may dala-dala siyang regalo para kay Miss Catherine. Inaakala na si tita ni Alden yon, which is sinabi ko nga sa inyo, yun po yung isang fan lang, hindi po siya tita. Ang totoong tita ito, yung nasa screen po natin. Siya po ay sister ni Daddy Bay, yung daddy po ni Mr. Alden Richards, na half Filipino, half American. Nagbakasyon po itong tita niya sa Calgary. At syempre, hindi na rin po naitago ni Alden or hindi niya na rin pinalagpas yung pagkakataon na madalaw niya si Alden dito po sa Calgary, Canada, as well as si Miss Catherine Bernardo. Which means talagang meron ng tinatawag na meeting the family, no? Dito po sa pagkakataong ito. So, totoo nga talaga yung sinasabi ng source na proud si Alden Richards na ipakilala si Miss Catherine Bernardo dito po sa kanyang family. Dito po sa Calgary, may mga nagsabi kasi na mga Canadian people, yung mga taga-Canada, yung mga Pilipino na nasa Canada, na meron nga daw parang mga bumibisita, hindi lang po yung mga OFW, but people who are really close dun po sa heart ni Mr. Alden Richards. Ang nakakatuwa lang is nakita niyo po yung gesture ni Miss Catherine, nakadikit po yung kanyang ulo sa tita ni Mr. Alden Richards na tila baga ang tagal na nilang magkakilala. Yun po yung pinakamagandang gesture na yun. Parang pinapakita dito na talagang at ease na si Miss Catherine dito sa pamilya ni Mr. Alden. Well, ganoon din naman si Alden Richards, diba? May mga evidence din na nagsasabi na si Alden ay pabalik-balik din naman sa bahay ni Miss Catherine, which means na talagang at ease na rin siya sa pamilya ni Mr.
or ni Miss Catherine Bernardo. And this is really a good news to everyone, diba? Kung kailangan pa natin ng maraming ebidensya pa, maglalabas pa tayo soon. And for that, narito naman ang inyong mga komento. Unahin natin si Ma'am Herminia Mangilan. Sabi ko na, Miss Dareds bilyon ang kikitain ng Hello Love Again. Sana kung nagpustahan sana, nanalo na po ako. Salamat Miss Dareds, kayo ang napagaling para sa akin. Lahat na ipahayag mo ng totoo, walang kasinungalingan, lahat ay tama. Congrats Miss Dareds, love you Mama. Wow, may kiss pa ako kay Ma'am Herminia, ano? So, at sabi nga po ng ilan, talagang nakikinikinita natin, talagang aabot talaga sa billion kasi sa unang sultada pa lang, yung unang paglabas pa lang ng mga tickets ay isa sa mga kinatuwa nga ng team ng Hello Love Again. Kung magkano man ang ginastos po nila na ibalik na yun through first selling of tickets, how much more yung mga susunod pa, yung second batch, third batch, and officially sa exact time. Kasi may mga tao pa rin na bibili talaga ng tickets sa eksaktong showing nito. Meron kasi mga nagpa-reserve kasi gusto talaga ng mga cut din at ng mga followers ni Catherine at ni Alden Richards na unang paglabas pa lang ng movie ay talagang napapanood na nila. Kumbaga parang hindi sila mahuhuli doon sa story, ano. And sabi ni Ma'am Bergie, hi Ma'am Dars, thanks for updates again. Grabe si Miss Catherine, no? Hindi lang yan Ma'am Dars, new signing na naman siya ng Zion Philippines. Grabe, so blessed na blessed siya. Wow, tiyak na abot in first day, abot ng 4 billion. Oo, ang dami talagang blessing at minahal ng gusto ng tao si Miss Catherine. Simula nung breakup nila ni Daniel. Ma'am Dars, magkano na ba kinita ng Rewind? Ang mga bashers na yan, mga bashers ni Daniel at Katniel. Kasi pinipilit pang kabalikan sila, mga gonggong sila. God bless everyone. Ayun. So, ganito naman po yung kanyang komento patungkol dito, ano. Kasi parang na-surpass kasi nila yung yung selling of tickets ng Hello Love Goodbye noon. Pero sinasabi ng mga source na parang hindi raw ganun ka, kumbaga hindi mo maiko-compare talaga yung kinita ng Hello Love Goodbye noon kasi magkaiba kasi yung parang presyo ng tickets. Mas mahal yung tickets ng Rewind that time. And talagang naging mitya rin na parang nagkaroon ng curiosity yung tao nung nagkaroon ng mga reviews tapos sa TikTok. Kaya kapag nanood kayo, sakaling manonood kayo, i-video nyo yung mga sarili ninyo before and after, kung paano po naging yung impact ng story, no? Kasi may mga iba talaga nag-iiyakan. May tama naman talaga yung yung movie na Rewind kasi pinanood ko rin siya. Pinanood ko siya sa sinihan, tsaka pinanood ko rin siya dun sa mga lumalabas sa SOCMED. And talagang may lesson at the same time. Kapag dinigin mo yung sarili mo dun sa movie, mararamdaman mo talaga na may something meron siyang lesson na kailangan mong matutunan at the same time is makakarelate talaga yung mga manonood. And of course, sabi ni Ma'am Marie Jean Paragoza. Popular kasi ang Marie na name sa mga foreigner. That's why the Canadian call her Marie, not Joy. That's my analysis only. And sabi ni Miss Norina Gonzalez, Katden look so good and beautiful together. They reflect positivity and authentic aura, kaya mahal sila ng masa, which is very very true. Tama po yung sabi ni Ma'am Marie, no? Yan po yung sinasabi ng mga taga-Canada na once na pumunta ka sa isang lugar, or minsan sinasabi naman nila parang pag sa US, pumunta ka sa lugar ng US, parang mas pinapalitan yung name, parang gano'n, ano. So, much better if mapapanood talaga natin yan na personal para tayo mismo maka-witness. Why? Why joy is gone? Sabi po ni Miss Tiptab Dala, Miss Dars, umabot na ng 3.5 million views sa video ni Alden ng TikTok. Sana sikat din. Walang upload ng video nila ni Alden para makita talaga ng mga executive ng GMA at ABS na we want another project for Katden. #Katden, #ABS, #GMA. I also think may part 3 at yung part 3 dito na sa Amerika kasi sabi nga ni Joy, during the HLG sa Canada pagkatapos sa Amerika. Nga no, pwede rin. Sabi naman. And then of course, and sabi pa ni Miss Cleo Sosobrado, congratulations Kat and Alden, God bless you both
both always. Sabi ni Ma'am si Cherry Ramos, wow, congrats mga kat din lang ang sakalam. Thanks Miss Dareds. Thank you din po sa inyo pong mga sa inyong komento. And of course, sabi ni Ma'am si Tita, ito po yung mga nakikita kong parang bago pa lang sila nag-comment. Love lang tayo sa kat din. Super kilig. Liglig tayo sa kat din. At talagang itinadhana kasi magkabilang network at nakikita pero hanggang high lang sila. Tapos 11 years na may boyfriend pero naghiwalay. Tapos secret pang tinititigan ni Alden yung magazine picture ni Catherine. Meaning may dahilan at talagang may pagtatangi si Alden kay Kat. Kaya lang may boyfriend si Kat. Kaya yun, naghintay, nagkatotoo nga ang lahat. Yung gusto ni Alden, sana nga magkatuluyan ang Kat din. Ayan. Kaya nga parang nagmanifest po yung sinabi po nila, 'di ba, na bago sila maghiwalay doon sa movie ng Hello Love Goodbye, 'di ba? Let's make that futures happen. Na parang sinasabi nila na magkita sila sa future. Sabi ni Joy, sabi niya, magkikita tayo, 'di ba? Yung parang mga huling words niya. And then after 5 years, 'di ba? Eto na sila. Hindi mo aakalain na after a long years na merong karelasyon si Catherine ay bigla-bigla na lang siyang magiging single, 'di ba? At yun nga, the history begins. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!